Mga kababayan, may malaking katanungan dyan sa Senado, ha? Bakit may mga nagsasabing hindi sila dadalo sa isang pagdinig, ha? Bakit may mga ulat na nagkaroon ng tensyon sa loob ng Senado? At bakit may mga nagsasabing nawawala na raw ang tiwala sa proseso ng ilang investigasyon? Ito ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, ha? Dahil kung totoo ang mga aligasyon ng magkabilang panig, hindi lang ito simpleng bangayan ng mga politiko. Usapin ito ng kredibilidad, usapin ito ng katotohanan, at higit sa lahat, usapin ito ng tiwala ng taong bayan sa mga institusyon ng gobyerno. Kaya manatili kayo hanggang dulo dahil himay-himayin natin ang mga pangyayari, hindi chismis, hindi propaganda, kundi pagsusuri batay sa mga impormasyon na lumalabas sa publiko. Mga kababayan, sa bawat pagdinig ng Senado, may inaasahan ang taong bayan na maging patas, na maging profesional, at na ang layunin ay hanapin ang katotohanan. Ngunit kapag may mga testigo o grupo na nagsasabing hindi sila nagtitiwala sa proseso, natural lamang na magtanong ang publiko. Ano ang dahilan? May mga ulat na may mga dating miyembro ng militar na nagpahayag ng kanilang saluubin hinggil sa isang pagdinig. Kung totoo man o hindi ang lahat ng detalye ng mga ulat na ito, isang bagay ang malinaw. May lumalaking debate tungkol sa kung paano pinapatakbo ang ilang investigasyon. At dito pumapasok ang pangalan ni Erwin Tulfo bilang isa sa mga prominenteng personalidad dyan sa Senado. Natural lamang na siya ay makatanggap ng pagsusuri at kritisismo mula sa publiko, mula po sa atin. May mga nagsasabing masyadong mabilis ang ilang konklusyon. May mga nagsasabing tila mas inuuna ang drama kaysa ebidensya. May mga nagsasabing dapat mas bigyan ng pagkakataon ng bawat panig na may presenta ang kanilang mga argumento. At iyan ang sentro ng diskusyon natin ngayon. Ngayon maging direkta tayo. Ang kritisismo ng ilang sektor laban kay Senador Erwin Tulfo ay hindi dahil sa kanyang personalidad. Ito ay tungkol sa paraan ng paghawak ng mga sensitibong usapin. Kapag Senate hearing ang pinag-uusapan, napakataas ng inaasahang antas sa pagiging patas. Dahil mga kaibigan, hindi ito social media debate. Hindi ito trial by publicity. Ito ay bahagi ng isang institusyon na dapat nagsisilbi sa interes ng bayan. At kapag may mga taong naniniwalang hindi sila makakakuha ng patas na pagdinig, lumalabas ang mga tanong. May proseso ba? May due process ba? May sapat bang pagkakataon para marinig ang lahat ng panig? Ito ang mga tanong na dapat sagutin. Hindi sigawan, hindi personalan, hindi paninira, kundi malinaw na proseso. Samantala, ang mga sumusuporta naman kay Senate President Alan Peter Cayetano, ayon sa kanyang mga taga-suporta, ang pinakamahalagang bagay ay mapanatili ang integridad ng Senado bilang institusyon. Para sa kanila, ang usapin ay hindi kung sino ang sikat, hindi kung sino ang malakas sa media, kundi kung sino sumusunod sa tamang proseso. May mga naniniwala na ang mga hakbang ni Cayetano ay nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at kredibilidad ng Senado. At syempre, may mga hindi sumasang-ayon. Normal yan sa isang demokrasya. Ngunit ang mahalaga ay nakabatay ang debate sa katotohanan at hindi sa emosyon lang. Ang tanong ng taong bayan nga mga kababayan isipin nyo ito. Kung may isang testigo na tumangging humarap dahil hindi siya nagtitiwala sa proseso, sino ang nawawalan? Ang testigo? Ang Senado o ang publiko. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang tunay na naghahanap ng sagot ay ang taong bayan, ang nagbabayad ng buwis, ang OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang manggagawang Pilipino, ang estudyante, ang senior citizen, lahat tayo. Kapag dapat malinaw dapat maayos, dapat patas mga kaibigan. Okay? Narito ang pinakamahalagang punto. Hindi sapat ang malalakas na salita. Hindi sapat ang matitinding akusasyon. Hindi sapat ang headline.
Ang mahalaga ay ang ebidensya. Kapag may aligasyon, dapat may ebidensya. Kapag may akusasyon, dapat may patunay. Kapag may testigo, dapat masuri ang kanyang kredibilidad. Iyan ang pundasyon ng hustisya. At kung sino man ang tama o mali sa usaping ito, dapat hayaan nating lumabas ang katotohanan sa pamamagitan ng maayos na proseso. Hindi sa social media, hindi sa sigawan, kundi sa tamang forum, mga kaibigan. So mga kababayan, tandaan natin ito, tandaan natin ito, mga kaibigan, wait lang po, Okay mga kaibigan, continue po natin ito, ha. Okay, grabe, talagang ano naman, ang sentro ng tanong, mga kaibigan, talagang ano 'no, ah, sino po bang ano natin, grabe po ang ginawa ni Erwin Tulfo kagabi, nung na-interview po siya, 'no? Talagang sinasabi niya kukuwelyohan daw niya, 'no, si, Senador Alan Peter Cayetano. Teka, anong ano, anong karapatan mo para kuwelyohan ang isang kapwa mo senador, 'no? Eh, kung sa'yo kaya gawin yun, 'no, kuwelyohan ka, naku, yari ka. Yari ka, Erwin Tulfo, 'pag nag-2028 na. Naku po talaga. Grabe 'no, alam niyo, kahit mabait na tao magagalit dito kay Erwin Tulfo, mayabang, 'no? Grabe, kasi nabisto po ang kanyang mga ginagawa allegedly, ha. Talaga namang ano 'no, paano-ano pa, pakain-kain pa, eh. Pero anyway, ay siguro bilang senador ang akala niya karapatan niyang mang-api ng isang kapwa niya senador, pangbubuli 'yun, 'di po ba? Ikaw, ikaw 'pag may nagsusumbo sa'yo na binubuli, nagagalit ka 'no, pero ikaw 'pag ikaw ang nambully, dapat magalit sa'yo ang sambayanang Pilipino, Subukan mong kuwelyuhan, ang mga kapwa mo senador. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, kung anyabang-yabang mo, Erwin Tulfo. Okey? Ay naku, pati si Raffy Tulfo. Hindi ko binoboto yung mga 'yan, eh. Alam niyo bakit? Dahil nga ano lang, astang ano lang, wala man lang siyang ano, nationalistic. Tignan mo si Rodante Marcoleta at saka si, Alan Peter Cayetano, yung mga ganyan 'no. Eh, pero in fairness, kay Chis Escudero gano'n lang, 'di ba? Mga ano lang, galawang ano lang, siyempre hindi natin masisisi yung tao dahil, baka namang ano, 'di ba, na ano na siya, na alam niyo na anong nangyayari sa mundo, 'di ba, mga kaibigan? So, eto na po, talagang, sa susunod po, mga kaibigan, Oo. Ang hatol ko po kung bago ka pa lang dito sa channel natin, 'wag mo kalimutang mag-like, share, at subscribe. Subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. Mga kaibigan, we are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng #WalkWithLan. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Mabuhay. God bless you all.